Ito ho lamang ay isingit natin kasi gusto ho natin mabigyan po ng guidance kasi baka ma-contempt si Maricel. Ay nako, ayaw natin 'yan. Eh, kasi nga Manong Ted, kamakailan matatandaan po natin nagsalita na si presiding judge Cheese Escudero at ipinaliwanag yung Rule 18 o yung sub judice rule diyan sa impeachment proceedings. So para po mas mahimay-himay pa natin ang nilalaman nito at yung iba pang mga pagbabago sa schedule diyan po sa impeachment, makakausap po natin ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol. Magandang umaga sa iyo, Attorney Reggie. Magandang umaga sa inyo, Maricel at Manong Ted at sa inyong mga tagapakinig. Oo. Attorney, sisimulan ko na po doon sa usapin ng subjudice. Ano po, naging malinaw naman yung paglalatag ni Senator Cheese nitong panuntunan na to at alam po natin na matagal na rin itong Rule 18. But I wonder, bakit siya importanteng i-reiterate considering na naiiba yung kaso ng impeachment? Kasi hindi naman kagaya nung ibang mga kaso na closed door kung minsan yung hearing, hindi naman namin nakikita. So we understand kung bakit may mga subjudice ruling. Pero bakit ito na napapanood naman ng lahat ng tao at naka-live? Why is it important na i-reiterate itong ruling na to? Alam mo, Maricel, isa sa mga nakikita ng presiding officer at saka ng buong impeachment court na minsan kasi yung mga counsels ng mga parties ay hindi lamang nalilitigate sa loob ng korte, pati sa labas ng korte naglilitigate. Hindi naman pinagbabawalan na pag-usapan ang merito ng kaso, hindi naman pinagbabawalan ang pagkokomento at saka yung pagdidiscuss ng mga nangyayari sa impeachment proceedings, pati yung mga testimonya, pati mga ebidensya. Pero hindi pwedeng manggaling yung pagdidiscuss na yung pagkokomento na yon doon sa mga mismong abogado ng mga parties. Alam mo bakit importante ito, Maricel? Kasi kailangan maintindihan ng ating mga sambayanan na ikaw bilang abogado at yung mga senator judges din, dapat yung lahat ng mga ebidensya lamang na nandoon at inilatag sa loob ng impeachment trial at na nag-undergo ng masusing yung proseso ng identification, authentication, offer, at yung pagkikinig ng mga at pagtatanong ng mga senator judges, yun lamang yung mga ebidensya that the senator judges will take into consideration when they finally decide whether to convict or not the respondent. So, pag sa ganung paraan, kapag ikaw ay nagta-trial ka na sa loob ng korte, pagkatapos nun, sa labas, yung mga hindi mo natanong, yung mga pagkakamali mo sa korte, biglang aayusin mo sa labas, sa public, sa media. Hindi na pwede yun kasi pareho mong tinatry sa korte tapos tinatry mo rin sa court of public opinion. So, Oo. kung pwedeng gumawa nun, ibang tao, hindi yung mismong mga participants in the court proceedings because sabi ko nga, sagrado ang court proceedings. If you want to try it in court, then just try it in court. If you want to try it in the public, then just try it into the public opinion. Yung isa sa mga kailangan ipunto natin, Maricel, yung sinabi ni presiding officer Mm. na yung trial by publicity is not allowed in any case. Kasi nga, dapat Mm. as much as possible, restituhin ng mga naglilitigate within the court yung proseso. So, yun yung parang pinaka-importante. Kasi nga, Maricel, no, kailangan ma-insulate natin yung publiko kung ano lang ba dapat ang ebidensya. At kailangan din ma-insulate yung publiko kung ano lamang, hindi yung publiko, pati yung senator judges, no, kailangan din sila ma-insulate kung ano lang nga ba talaga yung mga dapat nila i-take into consideration. Kung narinig nilang ikaw, nag-opening remarks ka, kunwari sa korte, pagkatapos nun, hindi ka pinagpatuloy ng opening remarks o ng argument mo, o na-sustain yung objection, tapos pagkatapos sa labas ng korte, sasabihin mo yung rason mo, sasabihin mo yung opening remarks mo din doon, then magkakaroon ng kaguluhan. Ano nga ba talaga dito yung dapat na take into consideration ng senator judges at ng publiko. So yun lamang yung pinoprotektahan, yung integrity of the court proceedings. Pero hindi naman nagsasuffer ang right of the people to know about the proceedings because Mm. hindi naman unreasonable yung ganong klaseng mga guidelines dahil meron namang ibang kayang gumawa niyan, 'di ba? Parang Yan. minsan yung mga
sa ako spokesperson din, no, minsan it's masyadong egotistic din naman na parang isipin ko ako lang yung ako lang yung pwedeng mag-discuss ng mga bagay na yun. Eh marami namang ibang mga abogado rin, marami namang ibang matatalinong mga komentarista. Kayong mga media, ang galing ng mga explanation ninyo, pagda-dissect ninyo ng mga testimonya, mas kailangan kayo yung gumawa nun kesa yung mga participants within the court proceedings. Okay. So ang sako po ng kautusan na to, yung mga senator judges, prosecutors, yung defense at yung mismong ipinai-impeach o yung impeachable officials. Okay. So Tama po kayo. sisimulan ko po doon sa mga Kung senator. makikita mo, Maricel, usually sasabihin natin dapat pag yung respondent, kasama rin dapat yung complainant, di ba? Pero doon sa Rule 18 na yon, ikaklaro lang natin, wala doon yung complainant. Sino ba ang complainant dito? Ang taong bayan through the House of Representatives. So ibig sabihin, yung ibang mga nag-sign ng complaint na yon, na ibang mga congressman, pwede nilang i-discuss yon. Ang pinagbabawal lamang yung mga congressman na prosecutor din ang mag-discuss ng mga bagay na yun, ng mga merito na yun. Okay, malinaw po yun, attorney. So pupuntahan ko lamang po yung sa senator judges. Kasi kasama rin po sila dito sa ruling na to. Ang sinasabi po ninyo, pwede silang magsalita doon sa loob ng korte pero paglabas, hindi na nila pwedeng i-discuss. That is, kahit na malinaw yung kanilang leaning, based on their line of questioning. Hindi yun sakop. Basta nasa loob ng korte. Tama ka dyan. Tama ka Okay. dyan. Kasi nakikita mo naman, no, na halos wala namang halos na lumalabag niya ng mga senator judge. Napakatikom naman ng mga bibig nila. No? So, pero pagdating sa loob ng korte, kailangan kasi nilang malaman to go into the truth of the matter. Kaya pag nagtanong sila under People versus Guambor na Supreme Court decision, kahit na yung pagtatanong nila ay medyo sinisira na yung teorya ng kaso na yun, it cannot be taken against them as a bias in favor of or against any party. That is allowed because the Supreme Court in its wisdom saw fit na dapat yung mga judges ay tingnan talagang busisiin kung ano at kung paano tayo makakapunta doon sa punto na yun, na yung katotohanan. Kasi ultimately, siya yung kailangan mag-decide on the matter. Pero doon po sa presiding officer at saka sa senator judges, once na meron po tayong nakitang violation dito sa Rule 18, paano ang magiging proseso? Because I understand, sasampahan sila ng kaso sa ethics committee, ethics Yes. complaint. Pero sino po ang mag-a-identify na valid or pwede ng kasuhan at ireklamo sa ethics committee yung senator judges or the presiding officer who will file the complaint? So any person, no, because it is under the Senate rules ng ating Senado as a legislative body at under the rules of the Senate, any person pwedeng mag-file ng kaso sa Ethics Committee. So kapag tayong publiko nakakita tayo ng mga unparliamentary decorum or unparliamentary language, pwedeng silang maghain ng diretsong kaso doon sa Senate Ethics Committee. Kapag ang mga parties naman o ang mga councils ng either party ang makakita ng any unparliamentary or mga hindi magandang mga gawain ng ating mga senator judges, they can raise it up first with the impeachment court. And the impeachment court will decide whether there is a bearing o kung merong basihan ba yung sinasabi na yun na pag-violate ng Rule 18 or ng unparliamentary decorum under Rule 34, Section 93 to 96 ng ating Senate rules. At kapag merong, after asking the senator judge kung bakit niya gano'n ang ginawa niya, bakit gano'n ang asta niya, at merong findings naman na meron talagang pagkakamaling nangyari, then i-refer ng impeachment court diretso yung records, pati yung complaint na yun nung nagko-complain doon sa Senate Ethics Committee. Katulad nung nangyari the last time. Opo. Pero eto po, natanong din ni Attorney Cayose ng IBP. Meron na bang naparusahan sa Ethics Committee base po sa kasaysayan natin? Yan hindi ako aware, no? Hindi ako aware diyan sa kung ano yung batting average ng ating mga
discipline ng ating mga senators on that Mm. matter. Okay. So, puntahan ko naman po yung kampo naman ng prosekusyon at ng depensa. So, dahil po sa ruling na to, ibig bang sabihin, hindi na pwedeng ma-interview o makausap yung sino mang bahagi ng kanilang mga defense at yung prosecutors? Hindi naman po, hindi ibig sabihin nito ay may gag rule sila. Hindi rin ibig Mm. sabihin na hindi sila pwede magpa-interview. Pwede po sila magpa-interview, pero ang kailangan lamang po nilang tatandaan at kahit alam po natin ginagawa lang naman ng media yung kanyang tungkulin, pero kailangan sila na yung magkaroon ng self-regulation yung ating mga senator judge, pati yung mga counsels of both parties, pati yung respondent. Pag in-interview sila, pwede lamang po nilang ikwento sa taong bayan yung fair and true report. Hindi po fair and true comment, ha? Magkaiba po yun. Mm. Fair and true report, meaning sasabihin niya lamang po, ito pong witness namin, ito po yung isinalang namin, at ito po yung kanyang sinabi kanina. At babasahin niya ng without any comment or any additional synthesis or analysis of whatever that evidence is. Kasi kapag nag-analyze na po siya, kunwari sinabi ng testigo namin kanina ganito. Ang ibig pong sabihin noon, talagang ganito-ganito itong ebidensya na to. Talagang nagsisinungaling yung ganyan. Yun, Mm. bawal na po yun. Dahil yun po ay Mm. assessment of the evidence already. And under Badoy versus Magdoza Malagar, kasama na po yun, katulad ng pagdi-discuss, attack, defend credibility of witness, pati motibo ng mga witnesses, kapag inassess na yung character po ng respondent o ng mga senator judge, kapag in-evaluate na nila yung soundness ng alibi, complaint, or defense, at in-evaluate nila yung admissibility, relevance, weight, or sufficiency of the evidence. Sinabi nila, napatunayan na nung ebidensya na yan tong ganito, kaya dapat ganito na dapat yan. Kapag meron silang mga comment na guilty na yan or innocented kasi siya kaya ganito yung mga ebidensya ganyan. Yun, assessment na po ng evidence na yun. Oo. Kaya importante na mag-appoint din sila ng spokesperson. Kasi kami sa media, makulit kami eh. Baka Tama matanong po. namin, baka matanong namin yung hindi pwedeng masagot. Ano po? Pero ang penalty sa kanila kapag nag-violate sila dyan sa Rule 18, first warning and then yung mga sumunod kapag ka nagkaroon ng violation, 30,000 pesos. Tama po. 30,000 pesos at saka po possible referral po sa Supreme Court kapag ikaw po ay paulit-ulit na nag-violate. So pwede kang ma-disciplinary sanction ng Supreme Court at matanggalan ng lisensya o masuspend po. At saka meron pa pong pwede ka rin pagbawalan ng presiding officer na makapagsalita on the floor. Mm. Ano po yung paulit-ulit? Third offense? Opo. Okay. Actually, kahit second offense, pwede na pong i-refer ng presiding officer yon. Pero alam niyo naman po si presiding officer, no? Medyo liberal naman po siya sa ganyan. Medyo binibigyan niya ng wide leeway naman po yung mga parties, pati mga senator judges. Kaya hindi naman kagad-kagad po yun. Okay. And si Vice President Sara Duterte is also not allowed to give comments tungkol po dito sa impeachment proceedings. Pero ang galing nung timing niya, nung paglalabas po ng kanyang statement na swabing-swabe din dun sa paglalabas ng panuntunan ni Presiding Judge Cheese Escudero. So ito ay, sabi nga ni Senator Cheese, parang tabula rasa, back to zero. Hindi na i-consider yung naging pahayag na yun ni VP Sara. Tama po kayo. Isa po sa pinagbabawal aside from assessment of the evidence, no, yung mga prejudging the outcome or pressuring the court, yung mga pagpe-predict ng outcome, yung pagko-question ng mga pending rulings, yung pagsasubstitute po ng media pressure, kapalit ng ebidensya, at saka yung pag-undermine ng public confidence dun sa prosesong nangyayari. So yung mga bagay-bagay na po yun, kasama rin po sa pinagbabawal na pag-usapan o sabihin ng mga respondents, senator judges, pati ng mga counsels po. Okay. And of course, part ng responsibility ng legal counsel ni VP Sara to remind her. That's clear. Okay. Tama po. Opo. Attorney, pupuntahan ko naman po yung ating calendar sa impeachment.
So next week, magkakaroon na po ba tayo ng mga pagbabago doon sa ating schedule? Dahil napapag-usapan nga na gawing hapon na hindi po ba? To give way din doon sa budget deliberations? Mukhang wala pang ganyang headway, Maricel, no? Kasi nga, ang kailangan hintayin ng ating impeachment court yung schedule ng Committee on Finance ng Senado. Ipa-plot kasi ng ating ng Committee on Finance yung mga araw at saka mga oras ng mga budget deliberations. Kapag nagawa na po yun, susunod lamang po o titingnan ng ating presiding officer at Senate President kung kailan pwedeng i-extend yung mga days, kailan naman pwedeng umaga at o hapon naman yung mga trial, at kung i-extend ba o hindi yung trial hours to a few more hours than what we have seen. So kapag na-plot na po nila yun, doon po nila tayo sasabihan in advance kung mag-a-apply na yung pagbabago ng schedule. Pero next week, hindi pa magbabago yung schedule. Oo. At saka safe to say na baka hanggang September 7, attorney, hindi pa mababago kasi yun yung pinatawag na yung SDO, hindi po ba, ng DepEd. Morning siya ipapatawag. Tama ka dyan. Okay. Tama ka dyan. Okay. So, may sinabi po si Senate President Sherwin Gatchalian na ang target ay matapos itong impeachment trial kay VP Sara before Christmas. Paano po natin ito gagawin? Napapag-usapan din ba yung papaabutin ba hanggang weekend? Paano mangyayari dito? Mm. Katulad ng sinasabi ko parating, Maricel, no, yung target na yan, kailangan ng kooperasyon ng mga parties. Nakikita natin ngayon na hindi pa nga tapos yung pagpapresenta ng ebidensya ng House Prosecution Panel. So, kailangan din malaman at makita kung ilan pa out of the 102 na mga testigo ang ipipresenta ng both parties ng pati ng depensa. So while there is a target, kahit na sabihin natin na dagdagan natin ang number of days ng pagpasok ng or pagtatry natin dito sa articles of impeachment, kailangan din natin tandaan na parang medyo tight na rin talaga yung schedule para maabot yung Desyembre na yun, no? Pero syempre, sisipagin pa rin at talagang itatry ng ating impeachment court pati ni Senate President na magkaroon ng conclusion na yan by that time. Pero of course, the search for justice pati yung due process, hindi rin naman pwedeng pagbaliwalain, no? While it is just a target, alam naman natin yung realities on the ground, on the matter, na it might be very difficult to do that because of the number of witnesses. So kailangan tingnan din natin kung yung mga parties, kailangan makita rin natin kung ilan yung mga witnesses pang kailangan nilang ipresenta. Pero mukha namang, Maricel, mukhang mabilis at madali naman yung daloy nung ngayong mga nakaraang linggo, no, yung pagtatanong naging mas mabilis na, hindi na katulad na last time. Medyo nagamay na rin ng both parties, mga counsels, yung style ng bawat isa kapag nagtatanong, medyo binibigyan na ng konting leeway, hindi na gano'n ng objections, hindi na gano'n matagal magbalitaktakan, napuputol na sila ng presiding officer, natatanong na or nare-reform na ng presiding officer kapag masyadong matagal yung tanong, siya na mismo ang gumagawa. So those are the things na ginagawang paraan para at least makabawas ng oras doon sa ating trial. Attorney, wala daw pong balak ang prosecution na imbitahin na itong si Colonel Raymond Lachica. And then, ang defense po daw, wala din pa yata ho silang balak so far ngayon. Pero may sinasabi ang ilang senador na pwede sila ang magpatawag nito kay Colonel Lachica. Yan ho ay nasa ilalim ng rules natin, at kung sakasakaling nga pong ipatatawag siya, pwede ba siyang i-cross ng both parties? Tama po kayo dyan, Manong Ted, no? Under sa mga Supreme Court decisions katulad ng City of Cebu versus Gaco Jr., sinasabi po doon na ang korte mismo pwedeng motu proprio magdagdag ng mga witnesses na hindi ipinatawag before. Pwede rin niyang i-recall ulit ang mga witnesses
na ipinatawag na before pero nagkulang siya sa mga sinabi o mga testimonya. So pwedeng ganun yung mangyari po, Manong Ted. So ang mangyayari po dyan, katulad nung nakita ninyong ginagawa, uupo po. Kung nakatawag na po yung witness at i-recall na lamang po, hindi na po kailangan i-direct examination or i-cross ulit po yan. Ang gagawin na lamang po, diretsong pagtatanong na lang po ng mga senator judges. Kapag namang additional witnesses po at wala pong yung hindi pa pinatawag before yung witness na yon, kunwari si Colonel La Chica, kung hindi talaga paupuin yan, pwedeng tawagin ng ating impeachment court at tatanungin po siya ng mga senator judges at ipagdedirect at ipagko-cross din po yung mga parties. Okay, so both parties are allowed to direct or cross-examine ito pong si Colonel La Chica kung sakasakali. Sige. So, Tama po. Attorney, kumusta po yung mga bangko? Lahat ho ba compliant na doon sa subpoena, doon sa STECUM, sa mga records po na hinihingi ng prosecution? Meron pa pong mga naghingi po ng additional days po yung mga bank or naghingi rin po ng additional na mga dokumento yung House Prosecution Panel. Kaya inaprubahan po yung subpoena ad testificandum na yun ng ating presiding officer at kailangan po nilang masubmit yung mga dokumento na yun next week po. September 3 po by 4 p.m. po dapat ma-submit na po yung mga dokumento na yun ng mga bangko na yun. Opo. So pag na-submit na po yun, then after that week po siguro baka po pwede na pong i-release yun sa mga parties. Wala pa pong as actual na ibibigay na anumang pong dokumento from the banks sa sinumang partido ngayon. Wala pa. As in wala pa. Wala pa po. Wala pa pong naibibigay. Pati po yung mga Anti-Money Laundering Council report, wala pa po. Opo. Ano po yan? Kapag ibinigay sa impeachment court yung mga dokumento, sasalain po muna ninyo o as in wala na pong kumbaga wala na hong gatekeeping na mangyayari pa dito? As in tinanggap ninyo, bigay po sa mga partido? Tama po kayo. Kasi yun po ay ang mga dokumentong nirequest nung movant, which is the House Prosecution Panel. So yung as is where is po yung ibibigay ng ating impeachment court dun sa mga parties for them to access it. Okay, sige po. And have a copy of. Salamat po na marami. Yung pong schedule natin sa hapon na impeachment trial, wala pa pong napag-desisyonan dito ang court, no? Wala pa po kasi nakadepende po yun dun sa schedule ng Committee on Finance po, on the budget deliberations. Sige. So, attorney, muli po, thank you at kayo po'y pumayag sa ating panayam para mas klaro ang mga isyong ito. Alright, have a good weekend, long weekend, sir. Salamat na marami. Yes po, maraming salamat din po sa inyo. Thank you. Linaw, attorney. Reggie Tonggol ang spokesperson po ng impeachment court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.